Makabansa, Grade 1. Quarter 2, Week 8. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang mga tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Day 1. Mga layunin. Una, nailalahad ang mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at respeto sa bawat kasapi ng pamilya. Pangalawa, naibabahagi ang karanasan sa sariling pamilya tungkol sa pagmamahalan at pagbibigay respeto sa mga kasapi nito. Balikan natin ang mga konseptong tinalakay natin noong nakaraang linggo. Ang salitang tungkulin. Ito ay mga bagay na dapat gawin o gampanan. Halimbawa, bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin na dapat gampanan upang makatulong sa isa't isa. Ang salitang kaligtasan. Ito ay ang kalagayan ng pagiging ligtas o malayo sa panganib, kapahamakan o anumang masamang pangyayari. Halimbawa, dapat unahin ang kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Ang salitang kalusugan. Ito ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, malinaw na pag-iisip at mabuting pakiramdam. Halimbawa, ang kalusugan ng bawat isa ay dapat pangalagaan upang makaiwas sa sakit. Ang salitang kalinisan. Ito ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kasanayan sa pagiging malinis sa sarili, sa tahanan at sa kapaligiran. Halimbawa, ang kalinisan sa tahanan ay nakatutulong upang maging maginhawa at ligtas sa sakit ang pamilya. Paano nakagagaan ng buhay ang pagtutulungan ng magkakapamilya? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at respeto sa bawat kasapi ng pamilya at magbabahagi kayo ng inyong karanasan tungkol dito. Basahin ang salitang ito. Pamilya. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang pamilya? Ilarawan mo ang iyong pamilya. Basahin natin ang kwentong Ang Aking Malaking Pamilya. Maaari nyo ring mabasa sa link na ito ang kwentong ito. Ang Aking Malaking Pamilya. Si Ben ay may malaking pamilya. Ito silang lahat. Una, lola. Pangalawa, lolo. Pangatlo, Ben at si pusa. Pang-apat, tita. Pang-lima, tito. Pang-anim, bunso. At pang-pito, mga magulang. Masyadong maraming tao. Wala nang lugar si Ben para maglaro. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay naidlip sa tanghali. Kinuha ni pusa ang PC. Ngayon, maaari nang maglaro sina Ben at pusa. Sobrang saya niya. Bumagsak. Naku po, umiyak si bunso. Pinagalitan ng nanay si Ben. Pati rin si lolo ay nagalit din kay Ben. Sumagot si Ben sa mga nakatatanda. Wala akong lugar para maglaro. Maliit ang bahay. Malaki masyado ang ating pamilya. Umiyak si Ben ng malakas. Umiyak din si Ben ng mahina. Si Ben ay nakatulog na. Nagising si Ben. Tila may kakaiba sa kanilang tahanan. Wala si bunso, wala si nanay,
wala si lola, wala si lolo, wala si tatay, wala si tiyo o si tiya. Si Ben ay nag-iisa lamang sa kanilang tahanan. Maganda ito. Biglang dumilim. Ano ang nangyari? Kumidlat sa kalangitan, dumagundong sa lupa. Nasaan silang lahat? Narinig ni Ben ang ulan. Pagkatapos ay narinig din niya si nanay at ang kanyang lolo at lola at si bunso. Panatag ng kalooban ni Ben. Maganda rin pala ang mayroong malaking pamilya at pwede naman siyang maglaro sa labas palagi. Sino sa inyo ang may malaking pamilya? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Ben. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga kasama niya sa bahay? Tama! Kasama niya sina lolo, lola, tito, tita, bunso, mga magulang, at ang kanyang pusa. Pangatlong tanong, ano ang kanyang naramdaman nang makatulog na ang mga kasama niya sa bahay at bakit? Tama! Siya ay masaya dahil makapaglalaro na siya ng maluwag sa loob ng bahay. Pang-apat na tanong, anong nangyari habang naglalaro si Ben? Tama! Bumagsak si bunso at umiyak. Panglimang tanong, ano ang ginawa ni Ben noong siya ay napagalitan? Tama! Sumagot si Ben sa mga nakatatanda. Pang-anim na tanong, ano kaya ang naramdaman ni Ben noong wala siyang kasama? Tama! Nakaramdam siya ng takot lalo na nang biglang kumidlat. Pang-pitong tanong, ano naman ang naramdaman niya noong bumalik na ang mga kasama niya? Tama! Naging panatag na ang kalooban ni Ben. Pang-walong tanong, anong mas gusto mo, malaki o maliit na pamilya at bakit? Isipin natin si Ben sa ating kwento na binasa at isipin natin kung tama ba o hindi ang kanyang mga ginawa sa kwento. Sa paanong paraan ninyo maipakikita ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya kung halimbawa ay madami kayo na nakatira sa iisang tahanan at limitado ang espasyo? Maipapakita natin ang pagmamahal natin sa ating pamilya kahit limitado ang espasyo sa ating tahanan sa pamamagitan ng pagiging maunawain, magalang at maayos sa pakikitungo sa kanila. Tumulong rin sa mga gawaing bahay gaya ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit upang maging maaliwalas ang ating tirahan at hindi mukhang masikip kahit marami ang nakatira. Mahalaga rin ang pagbibigay daan at paggalang sa isa't isa upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating pamilya. Sa paanong paraan ninyo na ipakikita ang pagbibigay respeto sa inyong pamilya sa araw-araw? Maipapakita rin natin ang paggalang sa ating pamilya sa araw-araw sa pamamagitan ng paggamit ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Makinig rin sa payo ng ating mga magulang, sumunod sa kanilang mga utos at sumagot ng may paggalang. Sa ganitong paraan, maipapakita natin ang ating pagrespeto at pagmamahal sa ating pamilya. Day 2. Mga layunin. Naibabahagi ang karanasan sa sariling pamilya tungkol sa pagmamahalan at pagbibigay respeto sa mga kasapi nito. Paano natin ipinapakita ang pagmamahal sa ating pamilya? Paano natin ipinapakita ang respeto sa ating pamilya? Ngayong araw ay magbabahagi tayo ng karanasan sa sariling pamilya tungkol sa pagmamahalan at pagbibigay respeto sa mga kasapi nito.
Masdan ang mga sumusunod na larawan. Unang larawan, batang nagliligpit ng laruan pagkatapos gamitin. Pangalawang larawan, tatay na nagkukumpuni ng sasakyan. Pangatlong larawan, nanay na pumapasok sa opisina. At panghuling larawan, si kuya na nag-aaral ng kanyang aralin. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Unang pangungusap, tungkulin ko na tumulong sa gawaing bahay na aking mga kaya. Pangalawa, tungkulin ng lahat sa aming pamilya na panatilihin ang mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng wasto. Pangatlo, tungkulin ng lahat sa aming pamilya na panatilihin ang kaligtasan ng bawat isa. Magagawa namin ito sa pamamagitan na siguraduhing nakapatay lahat ng appliances bago matulog sa gabi. Ang magandang bunga ng pagsunod ng isang pamilya sa kanilang mga tungkulin ay nagkakaroon ng pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Natututo ang bawat isa na maging responsable at magtulungan. Dahil dito, nagiging mas masaya, maayos at matatag ang samahan ng pamilya. Mahalaga ang pagsunod sa mga tungkulin ng isang pamilya dahil ito ang nagdudulot ng kaayusan, pagkakaisa at pagmamahalan sa tahanan. Kapag ang bawat miyembro ay ginagawa ang kanyang tungkulin, nagiging maayos ang samahan at mas nagiging masaya at mapayapa ang buhay ng pamilya. Gumuhit ang isang larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa tungkulin sa pamilya. Gamitin ang mga hugis bilog, tatsulok at parihaba at kulayan ito gamit ang primary colors. Gamitin ang hugis bilog, tatsulok at parihaba at ang primary colors gaya ng pula, bughaw at dilaw. Para naman sa gawaing ito, lagyan ng check kung ang pangungusap ay tama. Gagabayan ng guro ang klase sa pagbasa ng mga pangungusap. Una, ang tatay lamang ang maaring magtrabaho para sa pamilya. Ang pahayag ba ay tama o hindi? Magaling! Ang pahayag na ito ay hindi tama dahil maaari rin namang magtrabaho si nanay para makatulong sa pamilya, kaya ito ay walang check. Pangalawang bilang, ang nanay lang ang may kayang mag-alaga sa pamilya. Ang pahayag ba na ito ay tama o hindi? Magaling! Ang pahayag na ito ay hindi tama dahil ang tatay rin ay kayang mag-alaga sa pamilya. Pangatlo, lahat ng anak ay nagdudulot ng kasiyahan sa magulang. Ang pahayag ba ay tama o hindi? Magaling! Ang pahayag na ito ay tama, kaya ito ay check. Pang-apat, bawat miyembro ng pamilya ay dapat gampanan ng maayos ang kanilang papel sa bahay. Ang pahayag ba na ito ay tama o hindi? Magaling! Ito ay tama, kaya check. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!